77.3 billion pesos disbursed amount ng Pag-ibig Housing Loan ating pag-uusapan kasama si Ma'am Marilyn Acosta, Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund. Ma'am Marilyn, o sabi niyo po, Manang Malin, ang gusto niyo itawag sa inyo. Magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Ase Kueng and Nina. Magandang tanghali po sa lahat ng ating manonood dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Okay, ma'am. Una po sa lahat, gaano po kalaki yung total disbursed amount para sa home loans ng Pag-ibig mula Enero hanggang Agosto ngayong taon? At gaano po kalaki ito ngayon kung ikukumpara noong nakaraang taon? Gaya po ng nabanggit nyo kanina, ang na-disburse namin na housing loans as of August, that is for the period January to August, ay nasa 77 billion na. In fact, updated na ako as of September, is at 88 billion. And ito ay napautang namin sa almost 55,000 na Pag-ibig members. Okay. Ano po ang nakikita nating dahilan ng pagtaas ng housing loan availment sa Pag-ibig? At ano po ang magandang epekto nito, di lamang sa pamahalaan, kundi maging sa mga Pag-ibig members po natin? Unang-una, alam naman natin na napakalaki ng ating housing backlog. So yung pinapautang ng Pag-ibig Fund, sa pamamagitan ng pautang ng Pag-ibig Fund ay nakakatulong tayo sa pag-solve ng housing backlog kahit papaano. Yun, ano yung, bakit dumadami? Kasi nga, yung housing loan ng Pag-ibig Fund, mababa ang interest rate. Mahaba yung loan term, 30 years yan. At saka, madali na lang mag-loan. Pwede ka na rin mag-loan online, tapos pag nakautang ka na, siyempre, kailangan magbayad, marami na rin kaming online collection facilities. So ma'am, ano po yung mga advantages na maaari ninyong ibahagi sa mga potential home buyers at Pag-ibig members na nais mag-avail nitong housing loan ng Pag-ibig? Tsaka gaano po kababa yung sinasabi niyong interest rate? Una, yung sabi ko kanina, mababa yung interest rate. So, ang tawag dyan ay abot kaya. Abot kaya kasi mababa yung interest rate. Tapos, mahaba yung term, maximum of 30 years. Yung interest rate, as low as for a 3-year fixing period, yung regular housing namin is at 6.25%. Pero, meron kaming housing loans para sa mga minimum wage earners. Yan yung tawag namin, Affordable Housing Loan Program. The interest rate is 3%. Provided, ang bibilhin ng ating Pag-ibig member ay socialized housing package. So ito po yung mga partner nyo, DSUD siguro dito? Oo. Kapartner natin ang DSUD at saka ang ating mga partner developers. Okay, pati kahit ibang developer. Oo, marami tayong, we have almost 500 accredited partner developers. Sila yung gumagawa ng mga bahay. At si Pag-ibig Fund naman ang nagpapautang para dun sa mga buyers nila para makuha nila yung mga bahay na yun. Magkano po yung maximum na pwede nilang i-loan? Tsaka yung po bang 6%, may certain amount po ba yan or nagbavari po siya? Yung 6.25, which is the 3-year fixing rate, ay 6 million, up to 6 million. Yung sinabi ko naman kanina na 3% ay para doon sa mga socialized housing packages, which sa horizontal ay nasa 850,000 na yung limit. Ito yung house and lot. For the vertical ay nasa 1.62 million naman yung socialized package. Pero yung pinakamataas po na pwedeng Ang pinakamataas na pwede namin ipautang ay 6 million. Para sa isang Pag-ibig member. Yes. Pero syempre, depende yun sa kanyang capacity to pay. Iba po yun dun sa minimum wage earner na 3%. Yes. Oo, iba Ilang yun. years po nila babayaran? 30 years 30 din. years din. Yes. Oo. Okay. Pero nakakatuwa po kasi sabi nila ito pong, kunyari itong up to 6 billion na loan, no? Kunyari mag-asawa, tapos yung asawa mo, may gusto rin ipagawang iba, pwede po ba yun? Or Kumbaga, magkalapit tig-isa yung silang bahay 6 nyo, million. pwede rin. Tig-isa Yes, sila na pwede po 6 ba yun? million. On a case-to-case basis, pwede namin payagan kasi ang isang miyembro ay entitled sa 6 million. So kung mag-asawa sila, pwede silang tag 6 million. Ang laging ang determinant dyan ay basta pasok sa kanilang capacity to pay. Opo. And kailangan ba, pwede ba sa isang bahay lang yon?
O di magiging 12 million na. Pag basta mag-asawa o kaya parent-child, pwede na maximum, tigsi 6 million sila pwede. Yes. Kaya pwedeng 12 million. Although, ang lagi ko ang sinasabi, bakit ba hindi talaga namin parang i-broadcast na pwede yon? Yes. Because ang Pag-ibig Fund ay we cater to the low-income earners. Yung mga naglo-loan kasi ng 6 million, medyo marami kasi tayong mga bangko, financial institutions na nagpapautang ng over 6 million. Kaya, Yes. Oo. Pero mas mataas po yung interest, tsaka, Ah, or competitive na rin po ba? competitive naman. Opo. It's just that we have the longest term, na 30 years. Yes, it's that term. Oo, Okay. the term. Well, bukod po sa mga nabanggit, bakit po kino-consider pa ninyo na borrower-friendly? Kung ikumpara nga po, kung ikukumpara mo ito sa bangko, bukod pa sa sinabi niyo nga, it's mas mahaba yung payment terms. Borrower-friendly kasi nga yun, lower interest rate, tapos mas madali kasi marami sa ating mga Pag-ibig members, pagka pupunta sila sa bangko, may minimum requirements kasi yung bangko, like minimum income of 30,000 or 50,000. Samantalang sa Pag-ibig Fund, kahit na 10,000 lang sweldo mo, we compute magkano talaga yung pwede mong utangin base sa iyong kakayanang sa sweldo. Pangalawa, yung, kasi pag longer ang term, lower yung amortization pag longer your term. Although, sinasabi naman namin, kahit kinuha mo yung 30 years, kung after 5 years nanalo ka, sinuwerte ka, Nanalo kaya ka mo sa nang loto. bayaran, nanalo ka sa loto, gusto mo nang bayaran after 5 years, bayaran mo, at ang babayaran mo ay kung ano lang yung interest until the end, until your full payment. Yon. Plus, ang mga Pag-ibig members kasi, di ba, meron silang ipon sa Pag-ibig. So, dahil sila ay mga savers sa Pag-ibig Fund, nagbibigay kami yearly ng dividendo. So, kung ano man yung kinita namin doon sa interest ng housing loan niya, ay actually ibinabalik din namin sa kanya in the form of dividends. Wala yan sa ibang financial institution. Diba? So, yun ang pinaka-advantage nun. They save with Pag-ibig Fund, they borrow with Pag-ibig Fund, and then they get back the interest rate in the form of dividends. Pero pwede pong gamitin yung dividend na yan na pangbayad na rin po doon sa kanilang Ay, hindi. Kasi isa sa mandato ng Pag-ibig Fund ay kailangan yung mga ating mga gagawang Pilipino ay magkaroon ng ipon upang sa pagdating ng panahon ay makukuha nila yon para sa kanilang future retirement. Ganon. Hindi pwedeng, So, hindi siya pwede pwedeng nilang dalawin. i-loan pero hindi nila pwedeng kunin agad-agad. Meron kasi tayong tinatawag na membership maturity. So, pwede po yun, sabay ka na naka-housing loan ka, tapos yung sa savings mo, ilo-loan mo din. Pwede. Pwede. Yung loan kasi against savings, ang tawag namin dyan ay short-term loan or generally, it's parang salary loan. Pero ang inuutang mo doon is 80% kung ano yung savings mo. At the same time, pag updated ka dito, siyempre, kailangan updated ka pareho. Pag updated ka sa short-term loan mo naman, makakautang ka rin sa housing loan. Ilang percent naman po yung Yung aming short-term loan ay nasa 10.5 interest. medyo mataas? Pero ganun din, binabalik din yung dividend, yung interest. So, parang nung 2023, ang dividend na binigay namin ay nasa 6.5. So, kahit na yung interest na charge namin is 10.5, parang lumabas doon, 10.5 minus 6.5, parang 4% lang ang binayaran yung interest. Tapos, gaano po katagal yung pagbabayad doon? Kayo, yung Sa short-term buyer po loan. ba ang magsasabi na kaya ko itong bayaran in 2 years or ilang Ang months? short-term loan, at the option of the member, pwede niyong bayaran in 2 years or 3 years. Okay. Okay, ma'am, sige, hingin na rin po kami ng update sa iba pang loan programs ng Pag-ibig Fund. Actually, dalawa lang naman yung aming loan program para sa miyembro. Ito yung tinatawag namin na short-term loan at saka yung pangalan nito, yung housing loan. Pero gusto ko sanang i-discuss din, ano pa ba yung ibang benepisyo nila? Una, yung parang pinakasikat namin ngayon na gusto naming ma-avail lahat ng mga miyembro ay yung ating tinatawag na 4PH program. Ito ay yung flagship program of our administration in collaboration with our Department of Housing and Urban Development. Ang Pag-ibig Fund as one of the key shelter agencies, we are taking the lead para maumpisahan at ma-implement itong pambansang pabahay para sa Pilipino program.
Okay. Meron rin po kayong MP2, hindi po ba? Meron. Medyo sikat yung MP2 na yan. Sikat din siya. Oo. Can you, sa mga hindi pa rin po nakakaalam at very curious tungkol dito, bakit pa ang daming nag-a-avail nito at anong advantage? Dahil kasi nga ang mandate namin ay savings and housing, yung savings, dalawang klase yon. Yung regular savings, which is the mandatory. Ito yung binabawas sa sweldo ng mga manggagawa na 200 pesos na ngayon. Noong nakaraang taon, 100 pesos. Pero ngayon, naging 200 pesos na. Plus 200 naman si employer, yung employer counterpart. That makes yung savings niya 400. Ngayon, meron itong tinatawag natin na MP2. Ito yung voluntary savings. Ito ay minimum na 500 pesos. Any Pag-ibig member ay pwede siyang mag-ipon ng 500 pesos monthly o kung gusto naman niya, yearly. Basta not less than 500 pesos. Ang maturity nito ay 5 years. So para siyang nag-time deposit. So magkano siya after 5 years? Hindi ko ma-compute. Depende kasi yung kung diretso. Kung kunyari 500 ka for Kung 5 years. 500 times 60, 30. So dahil may dividendo yun, more or less, minimum yun, mga 35,000, more or less. Meron ka after? Oo, meron ka. So, pwede mo siya ihulog one time Pwedeng for the one whole time, year. pwedeng monthly, ipapabawas mo sa sweldo, or dahil meron kaming mga collection facilities, mga online payment, kunwari, may natanggap siyang bonus, tip. Yun yung sinasabi ko sa mga, kung may tip ka, para hindi mo magastos, i-Gcash mo na. Pwede po. Gcash mo na. Pwede, I-Gcash okay. mo na. Or basta marami kaming online facilities. Hindi na niya kailangan pumunta sa opisina namin para pumila at ihulog yung 500 pesos. Oh, that's very convenient. It's very convenient. Opo. At least, imbis na ma-tempt ka na Yes. bumili ng mga bagay na sa online shopping, di ba? Oo. Na mamaya hindi mo naman kailangan. At least ito ay na-save mo pa sa Yes. Pag-ibig Fund. Oo. Ngayon, sa mga gustong maging miyembro, alam niyo po, may iba dyan hindi pa rin miyembro ng Pag-ibig. Paano po ba magpa-member? Madali lang. Pwede na siya ngayon mag-register online kasi, di ba, dapat ngayon medyo, Digital na po digital. tayo. So, punta lang siya sa website namin. Makikita niya doon yung aming virtual services. So, fill upan niya lang niya yung Kahit doon. po walang trabaho ba kayo? So, wala akong trabaho, pwede ba akong or Yes. hindi ako regular employee? Kahit hindi siya regular employee, basta tumatanggap siya ng at least 1,000 pesos a month. Covered siya ng Pag-ibig Fund. Ayun. Kung voluntary saver siya, kunwari, wala talaga trabaho, ang ganda nun, no? Pero may pera siya. Pwede siyang maging member pa din. Pero, syempre, pag maglo-loan, hahanapin namin, dapat meron siyang hanap buhay pambayad. Opo. So, as a member saver, pwede. Pero, to become a member borrower, kailangan meron kang source of income. Meron kang source of income. Pero kailangan po ba yan na kunyari maghihiram ka, meron po bang at least nakahulog ka ng ganitong amount or ganitong number of months? Ang pagka kahit ito ay STL or pangalan ito housing loan, kailangan meron kang 24 monthly contributions na nagawa, na ibigay sa Pag-ibig Fund. Ang difference lang nung STL, kailangan meron ka ring 24 months residency. Ibig sabihin, 24 months ka ng member. Yun naman sa housing, kunwari may nakita ka, gustong-gusto mo na talagang bilhin. Tapos, pag ngayon ka lang magre-register, pinapayagan namin na magbayad ng lump sum payment yung worker. So, bayaran na niya ngayon, 24 months, immediately, pwede na siyang mag-housing loan. Okay. Paano naman po yung nagwo-worry ngayon na let's say na-cut yung pag-ibig nila at hindi sila nakabayad ng ilang buwan or ilang taon even? Pwede pa rin ba nila itong ma-continue and may penalty ba yun pag medyo hindi sila nakabayad sa matagal na panahon? Yan ay yung tawag namin yung mga naging inactive members. Opo, Hindi na nila kailangang bayaran yung nabungi. Kasi kung wala nga naman silang trabaho or hindi sila, hindi nila alam na pwede palang ituloy yun, pwede na lang silang pumunta ulit sa aming website para mag-reactivate siya. Mag-reactivate siya, tapos magbayad na lang siya ulit. So, no need to pay for the gap. Okay. So at least hindi na sila mag-worry. Baka isa yun sa mga hindrances or hindi sila mag-continue or kaya sila inactive kasi teka, ilang taon na ako hindi nagbayad. Pero yung pala, i-continue mo lang kung ano yung That gusto is mo. on the assumption
wala kang employer during that period, ha? Opo. Kasi kung may employer ka, Ay, iba hahabulin yun. namin yung employer. Yes, opo. And during that time, kasi hindi naman kasalanan yun ng member, Yes. no? Yung employer niya. So, hindi siya makakapag-avail nitong kunyari, STL or Kung MPT. maipakita ng ating manggagawa na nabawasan yung sweldo niya, pero hindi iniremit ng employer, ay papayagan pa rin namin siyang ma-avail yung benepisyo. Pero, yun nga, sabi ko, hahabulin namin yung employer para i-remit yung mga nabawas. Pati yung deprived dividend, kasi kung nai-remit sana ni employer on time, kumikita sana yun ng dividend, di ba? Opo. So, pati yun, kukolektahin namin sa employer with penalty. Yeah, magugulat ka kasi even yung mga, kala mo malalaking employer, minsan wala eh. May bungi or something, di ba? So, gaano na po kadali yung sinasabi niyong pag-process ng pag-loan, housing loan? Kasi kami nahirapan. Nahirapan ba kayo sa amin? Medyo po. Ganon. Hindi naman. Baka hindi ito natuloy na, yung loan hindi lang namin tayo kasi- informed. Kaya nandito si ang babalik ating kami. Manang Malen. Sa housing loan, Opo. kasi di ba sabi ko kanina, meron kaming mga partner developers, yung accredited partner developers. Actually, yung application mo, ibibigay mo sa developer. Si developer ang magsasubmit sa amin. Okay. Pero, kung you are doing it on your own, kunwari, Yes. Nagpagawa ka. May binili ka, kang diretso existing mong na. isasubmit yun sa aming opisina. O ngayon, meron na rin kaming online. Diba? Guided din kami nung requirement ng ang ARTA na we should not exceed 20 working days. Ang nagiging problema lang namin, kahit na na-approve namin in 20 working days, kasi gagawin yan, appraisal, credit investigation, etc. So, bibigyan ka namin ng notice of approval. I-comply mo yon kasi dapat yung titulo, ilipat mo sa pangalan mo. So, dadaan ka niyan sa other government agencies like BIR, the local government unit, and the Register of Deeds. Binibigyan namin kayo ng 90 days to comply. Ang problema, yung 90 days na yun, ibinilang kay Pag-ibig. Pero that's out of our control. We approve your application. We should approve your application within 20 working days. Pero you have 90 days to comply before we release the proceeds. In fact, nag-extend back kami by another 60 days. So that's 150 days. Pag hindi pa rin talaga kaya, kasi kung minsan matagal yon, ang gagawin namin, we will cancel the application but we will ask you to refile. So ipapacheck ko kung bakit. Kasi baka... Wait, saan po usually nakikita yung backlog na yan or yung challenge why napapatagal? Yun nga, kasi magbabayad ka ng transfer taxes. Kukuha ka ng bagong titulo sa pangalan mo. Ipapa-annotate mo yung loan. Kasi yun ang security ng loan eh. Kunwari, yung 6 million, ang security ng loan mo is the title. Diba? The property covered by the title. Dapat nandun yung annotation. Ang pinag-aaralan namin ngayon, dahil alam namin na pagka-retail ka, individual member ka, mas mahirap ka pang makipag-transaction. Absent ka, diba? Tapos, babalik-balik ka din. So, ang isang pinag-aaralan namin ngayon, kung pwedeng kami na lang yung gagawa. On behalf of the member borrower. Pero ginagawa pa namin yung procedures kasi baka hindi namin makayanan. Pagka buong lahat ng Pag-ibig members na uutang ay kami lahat ang makikipag-transact na sa mga other government agencies. Kailangan niyo mag-create ng isang office for that. Actually, meron na kaming task force pero kailangan namin i-reinforce. Sana nga po, why not? Kung meron namang sayang po, 88 billion na by September. 88. And we should reach 143 billion by end of the year. That's your target. That's our target. Okay. So, ilang households yun or ilang Pag-ibig members yun? That's around 115,000 dapat. 115,000 members. Alright. So, okay, paano naman po naaayon ito po nga pinag-uusapan natin at itong mga tagumpay ng Pag-ibig Fund sa mga housing initiatives po ng ating pamahalaan? Sabi ko kanina, ang Pag-ibig Fund ay isa sa mga katulong ng ating pamahalaan upang masolve ang housing backlog. Kasi
'di ba? Pagka-construction, medyo malaki yung ano nun multiplier niya. So nakakatulong sa pamamagitan ng housing, maraming jobs created, 'di ba? Tapos, yun nga, we solve the housing backlog at saka nabibigay natin yung pangarap. Nakakatulong tayo sa pagtupad ng pangarap ng ating mga miyembro upang magkaroon ng sarili nilang pabahay. May tanong po ako, paano po yung mga hindi nakabayad? Kunyari, may history po ba na umabot na ng 30 years, hindi nakabayad, na namatay si buyer, pinapasa po ba sa anak yung loan, gano'n? Yung mga hindi nakabayad pero buhay, dahil ang pinapautang natin ay yung mismong ipon ng mga miyembro, Yes. binibigyan natin sila ng Grace sufficient period. time na mag-restructure, mag-update. Pero kung wala talaga, kailangang i-foreclose namin yon. So, i-recover namin yung property and then ibibenta ulit namin. Yung mga namatay naman, yung housing loan kasi natin ay covered ng mortgage redemption insurance. So, basta updated siya at the time na namatay si Pag-ibig member, borrower, yung insurance ang magbabayad sa amin kung ano yung balanse niya, plus mayroon pa kaming ibabalik kung may sobra. Kunwari, ang loan niya 1 million, nakabayad na siya 500,000, namatay. 1 million ang ibibigay sa amin ni insurance So, yung 500, pambayad doon sa balanse niya, yung 500 ibibigay namin sa heirs, kasama ng titulo. Okay. So, dapat updated po ang inyong Oo, mortgage dapat lang updated. redemption insurance. Okay. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras, Manang Malen Acosta, Chief Executive Officer ng Pag-ibig Fund. Maraming salamat.